mga magnanakaw, ang mga Marcos, mga Romualdez, kung hindi pa maliwanag yon. Speaking of hindi happy, hindi din tayo happy dun sa kalidad ng edukasyon na binibigay sa ating mga kabataan. At sinasabi nga, kaya hindi ganun kataas ang pagtingin ng ating mga mababatas dun sa pagbibigay ng pondo sa edukasyon ay dahil gusto nilang manatiling mangmang ang mga Pilipino at patuloy silang iboto. Ewan ko, may magagawa ba tayong paraan? Yung sinasabing Joel, predatory governance. Predatory governance. Yun ang yun bang talagang pagsasamantalahan yung kahinaan ng tao. Panahon na siguro na silipin natin ng maigi. Baka kinakailangan na nating isang tabi yung K-12 program. Sapagkat napatunayan naman yan, nung 1999 pa lang, doon sa tinatawag na TIMSS, yung Trends in Mathematics and Science Study, may survey of the 38 countries sa math at science, pang 36 na ang Pilipinas. Kulelat na tayo. In-enforce natin yung K-12 noong 2013, I believe. Nagkaroon uli ng survey, yung Programs in International Student Assessment o yung PISA. Yung Pilipinas, sa pagdating sa reading of the 79 countries surveyed or assessed, pang 78 tayo. Pagdating naman sa math, of the 79 countries, 79 tayo. Pagdating sa science, of the 79 countries, 79 din tayo. Fast forward to 2022. Kulelat pa rin tayo sa math, reading, science, and spelling. So dito pinapakita, yung layunin ng K-12 hindi na-deliver. Panahon na ibalik na natin siguro yung sa dating sistema ng edukasyon nang sa ganun, sa hirap ng buhay, mabawasan ng 2 taong pasanin yung mga magulang. Okay.